contains may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Hindi naman po tayo sa ating kalinga sa OFWs. At naku samantala pong medyo na late po kami ni Ma'am Cora. Dahil nga po sa nawalan po kami ng internet, huwag mo na kaya ikabit yan. Huwag mo na ikabit yan. Baka yan ang nakakaano. Sige. So, ulitin natin. Nandito na po ang aking kapartner. Walang iba kundi ang aking idol, Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, idol! Yes. Advance tayo, nakapula na ako para sa Valentine bukas. Kahit Yes. wala akong Valentine. Pero may bisita ka, ma'am. Batiin mo yung bisita mo. Ang bisita ko ay naging doormate ka nung first year college kami sa UP. Ngayon, tinulungan ko siya. Nagpapadentista siya dito sa Sa inyo? dentista sa amin. Oo. Mhm. So, naglalang siya. Nagsisimba siya sa Bustillos. Tapos, nagpupunta siya dito just for Tuesday. Nakailan Tuesday na, nakaapat na Tuesday na yata. Pero okay naman, she's enjoying her lunch. Pero parang medyo naging active ka na naman, Ma'am Cora. Bakit kaya? Dahil in love ka ba? In ang love na in feeling love? ko, meron akong kaibigan na dumating galing sa LA. Nagkaroon ng book launching nung last Sunday. Kaya wala ako sa Red Cross Hour namin. Pero bukas, Thursday, I have a doctor's appointment kasi I need to get clearance kung makakapunta ako sa Bohol. Alam mo, ayokong bumiyahe kung wala akong doctor's clearance eh. Tama, hindi ka na matigas ang ulo ngayon. Hindi. Ano, Ma'am Cora? Ayoko na magkasakit. Ayoko nang gumastos, sabihin mo, Ma'am Cora. Pero alam mo, may nagsasabi sa atin na ang ganda daw ng outlook mo ngayon. Ha, Ma'am Thank Cora, you, bakit? Ha? Well, In love po ang aking idol. Kasi, I believe in life. yes. Ibig sabihin, if you can make people happy, happy ka na rin. Yes. Hindi naman kailangan ang ibang tao magbigay sa iyo ng buhay. Ikaw magbigay ng buhay sa iba. Yon. At syempre nga pala, so sa pag-ibig, sabi nga, sa pag-ibig, huwag mo nang ipilit ang mga bagay na hindi na pwede. Dahil daw tapos na. So, Ma'am Cora, ikaw Yes. naman, Ma'am Cora. Tama yun, Kasi kahit nagkaroon ka ng relationship, kahit na sandali lang, ay naging makabuluhan. At kung wala na yon, tapos na yon. Kailangan move on ka na for a new life. And sa akin, ang naging buhay ko, ang pag-ibig ko, kumbaga, ay binigay ko sa akin trabaho. Yun. 26 years sa DSWD, 6 years sa civil service, and of course, ngayon, sa Red Cross, simula ng 2006. Opo. So, kung iisipin mo, 2006 to 2024 na tayo ngayon, 14 plus 14 years plus 4 years, mahaba na rin. Parang 20 years na rin, di ba? Pero Ma'am Cora, hindi ka ba nababoring? Dami, ang haba ng serbisyo. Hindi. Ang nakikita ko, pag gusto mo, yung ginagawa mo, hindi ka nabobore. Ang nagiging boring kapag ang mga kasama mo ay hindi mo kasundo, number 1. Number 2, yung ginagawa mo, hindi kapakipakinabang sa iba. Katulad ng programa na ito, talagang kapakipakinabang sa mga nanonood sa atin dahil nakokontak mo pa yung all over the world. Yes ako, po. sa akin, tama na sa akin yung programang bago ang lahat, mamamayan muna. Dahil yung mga mamamayang nakikinig sa atin ay naman nakakahingi ng tulong at nabibigyan naman natin ng tulong. At syempre, dun sa mga natulungan natin sa kakampi, lalo na yung mga napabalik natin, na remain na lang po. Sa inyo pong lahat ay bagong buhay naman ulit, no, Ma'am Cora? Kasi may ups and down naman tayo, di ba? Yes, Ma'am Cora, yes. paano mo explain? Katulad ng iba lang nating mga natulungan, pero pagbalik dito talaga, natulungan nga natin sila, pero nasa kahon na sila, Ma'am Cora. Paano mo Yes. ano yung ating mga kababayan, lalo na yung pamilya nilang naiwan?
Oo. Well, unang-una, sabi nga ni Archbishop Sok at saka ni Father Dave, na palagi kong sinusundan, wala tayong control sa buhay. No? Yes po. Pwedeng, in fact, ang nakikita ko, kapag ang earlier life mo ay saganang-sagana ka, maaaring dumating ang pagkakataon na pag-alis mo sa mundong ito sa kahirapan, hirap na hirap ka na, kaya gusto mo nang matapos ang buhay. On the other hand, kapag lumaki ka na mahirap, naging karanasan namin sa aming pamilya, nagsimula ng mahirap, kaya palagi ko sinasabing, hindi kasalanan maging mahirap. Hindi kita kasalanan ang hindi magsumikap. Ang mga magulang namin ang nagsumikap para mapabuti ang aming katayuan. Kaya sa akin palagay, maswerte na nagkaroon ka ng mga magulang na inaruga. Maganda yung word na aruga. Naruga kami hanggang mamatay sila. Kasama hindi naman ako lumayo. Lumayo ako para mag-abroad, para mag-aral, magtrabaho, pero bumalik. Kaya yung pagbalik, napakahalaga dahil binuo mo yung buhay mo kasama yung mga magulang until they died. So when ikaw ang naiwan dahil mga magulang nauna. Diba? Oo. So Ma'am Cora, andito na ngayon ang mga nanonood sa atin, si Mr. Alex Napire. Pinuntahan ka na ito dati. Yes. Okay, yan po, hello po sa inyo. Sabi niya, nanonood sila dyan sa Kabuyaw, Ma'am Cora. Yes, thank you. So, Alex, kamusta na yung mga ninyo? Yung mga membro nyo dyan? Wala pa yatang kasagutan yung problema ni Manny, Vice Mayor, pero dadasalan na lang natin. Kasi wala tayong control, wala na tayo sa posisyon Sana nga nasa posisyon pa tayo, pero miski yung nasa posisyon, nanonood ako yung mga hearing sa Senado. Hindi rin naman nakakasundo. Oo nga. Pero malay mo, Ma'am Cora, sundutin lang natin, di ba? Ganun lang naman yan So, Ma'am Cora, alam kong meron kang tula, di ba? Siguro, okay. Sige. Pwede na natin tayong tumula siguro, Ma'am Cora? Sige nga po. Okay. Well, ito'y sinulat ko mismo na binabasa ko sa aming programa, Nasaan ang Araw. Matagal ko nang inasahan ang pagsikat ng araw. Matagal ko nang inasamasam ang paglaho ng dilim. Ngunit bakit ganito ang buhay? Bakit ganito ang damdamin? Ang puso ay nagtatanong, ang diwa ay nagtataka, nasaan ang araw? Ang araw pala ay nasa puso. Ang araw pala ay nasa kaluluwa ng balanan. Kung ang puso ay puno ng pagmamahal, hindi na kailangang itanong, nasaan ang araw? Kung ang kaluluwa ay puno ng katotohanan, hindi na kailangang itanong pa, nasaan ang araw? Sa isip, sa salita at sa gawa, nakapaloob ang araw, kailanman ay walang kadiliman, sa tuwa, katotohanan at pagmamahalan. Salamat sa puong may kapal, may kasagutan na ang tanong ko, nasaan ang araw? Kasi pag nag-e-expect tayo, na parang bakit ba ang buhay natin puro kadiliman? Lalo na pag naisip ko yung mga may sakit, nagkasakit ako, na-COVID ako. Of course, namatayan ako, yung sister ko namatay noong April 30, 2002, no? Ngayon, ano na tayo? 2 years na, bale, kasi 2024 na tayo. Naisip ko na, katulad ng buhay, lumilipas. Kasi pwedeng tinatapos, hindi mo alam kung kailan ka. Pero yung iba, nasa sagasaan. Ang nanay ko, nasa sagasaan, 83 years old na siya. Namatay siya. So, kung isip mo, hindi siya dapat namatay kung hindi siya nasa sagasaan. May mga ganong mga pangyayari. So, hindi pa masamang magtanong sa itaas kung sakasakali, Ma'am Cora? Yes. Well, magtanong, Lord, bakit? Merong iba, hindi nakaka-move on dahil masyadong naging masakit. Ako nga, dahil lang nangyari, yung nanay ko ay namatay sa simbahan namin, nasa labas, kasi namamalengke kami, ako nagdadrive. Alam mo, for 3 years, hindi ako nagsimba-simbahan namin. Kasi dinamdam ko. Kaya yung pagdadamdam, hindi natin madideclare yan. Wag, kalamain mo loob mo. Madaling sabihin. Pero kung ikaw ang apektado,
nobody can judge you, nobody can tell you what to do. Ikaw lamang ang makapagsasabi. Mm-hmm. Kaya't, yun nga, kung ano nasa nararamdaman mo, regards po kay Ma'am Secretary Cora De Leon. God bless po sa inyong dalawa. Thank you very much. Si Alex yan, Ma'am Cora, si Alex. Oo, meron akong isang publisher na siya yung nag-ayos ng aking libro. Si Kathy ay Kathy Jaramillo siya. Siya yun sa Mega Books na may sinulat siya at the end of the book para sa akin, parang alaala. Kaya naalala ko siya kasi wala na siya, no? Namatay na siya. Pero ito yung kanyang sinulat tungkol sa akin. Kaya para sa akin, parang meron na rin nagpakita ng pagmamahal, pagrespeto sa akin. Ang sabi niya, mahirap maging makata kung walang kulay mga paksa. Sa puso nagmumula, sa dunong humihibla, pagbuo ng mga kataga. Marahil ito ang simula, bigyan pansin mga obra sa isang taong dakila, di sukat sa salita, kundi sa makabuluhang gawa. Hinubog ng malayang edukasyon sa iba't ibang tanyag na institusyon, pinanday ang samot-saring karanasan, pinatatag ng pananampalataya upang misyon ay sa katuparan. Proyekto'y balikan natin sa isa nating himayin, maraming taong serbisyo, di matatawarang prinsipyo. Isinulong at pinagtibay mong profesionalismo sa gobyerno, madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Di nga ba't ibang pinuno, wala sa puso ang tao? Kami sa'yo saludo, dahil ikaw'y pinunong makatao. Kung kawang gawa ang pag-uusapan, di na mabilang ang nabiyayaan. Binigyan ng bagong kahulugan, ang tunay na kahulugan dahil sa kabuluhan, dahil sa kasarian, kundi nasa isipan. At sa lahat ng pakikibaka mo, lagi kang panalo, makulay ang buhay, katapatan ay taglay, kaibigan tunay. Huwag mong itanong ang nasaan ng araw, dahil dala mo ang tanglaw. Huwag mong itanong ang nasaan ng araw, dahil ang araw ay ikaw. Sabi ni Cathy, at ito ay noong August 6, sinabi niya, 1999. So, medyo matagal na, no? Pero butin lang nakasama ito sa libro. Kaya, mahalaga na mabasa ko ngayon. Talagang natutuwa naman ako. Kaya, nagkaroon kami ng pagkakataon, of course, yung sinulat naman ng naging chairman ng president ng Miriam College at saka naging chairman ng CHED, si Patricia Likwanan. At maganda, pero sa English naman ito, launching ng aking libro noon, ng Heart and Soul. Sabi niya, it was against my better judgment that I accepted the privileged task of speaking to you this afternoon at this launching of Heart and Soul by Cora De Leon. This was to be a long and busy week, and in fact, it has become busier because of time lost to bad weather. Besides, how can one add much to Cora's eloquent prose and poetry and oratory? She should be her own guest speaker. But it is Cora's birthday, and she is launching a book. How does one say no to Cora? How does one say no to someone who was my classmate long ago in high school and my professional colleague in later years, partner in the causes of children and women? One cannot say no to Cora De Leon, especially not when she bears her heart and soul, or as she puts it, her joys, her truths, and her loves. April 12 to May 4, 1999, 3 weeks to Geneva, and she produced this lovely little book of reflections. When I think of all the time I spent in meetings at the UN in New York without being anywhere productive. So this afternoon, as we launch Heart and Soul,
As we celebrate Cora's birthday, we also celebrate Cora through her reflections. She gives us glimpses of her personal growth and development. We cheer her coming to terms with her fears. We applaud her will to win, and with her we say thank you to teachers who have touched and helped her. We see her as a soul that finds itself as we accompany her in her search for Emmanuel, as she asked, nasaan ang araw? Through heart and soul, she honors people we know, President Fidel B. Ramos, Ambassador Lilia Bautista, Ambassador Linda Tirona, Human Rights Chairperson Aurora Ricina, Justice Corazon Agrava. She shares intimate moments with friends and relatives we don't know. Luz, Ruby, Terry and Char, June and Sonia and Manny. And then there is Geneva. Heart and Soul begins and ends with reflections on Geneva, that great Swiss city, many times visited, each time special. Heart and Soul Reflections in Geneva, a small volume, 21 reflection pieces, but it says so much about the author. We see a person with a strong sense of self, who easily reaches out to others. We see an idealistic person with high standards and lofty goals, who at the same time is appreciative of ordinariness and compassionate and understanding of weakness in all, including herself. We see a busy and driven person with many involvements who nonetheless is capable to solitude and reflection. We see journeying, searching, questioning person, but most of all, a person who is fortunate to find and recognize answers along the way. We see in Cora de Leon a small woman with a big heart and soul. So thank you, Tati, for that reminiscing, kasi ito sinulat, of course, matagal na. Pero naniniwala ako, mahalaga din na marinig kung ano ang kanilang sinasabi tungkol sa libro na ito. Yun na lamang at meron mga tumatawag siguro sa iyo at meron. Ma'am Cora, ano lang natin itong mga ito, ha? Batiin natin sila Diana Pineda Manzano, Rosel Hernandez Martino, of course, floor conducto ng Dededo Guam, Lay Amecia Che Guevara. Yan, nasa school daw sila. Dito sa Sambay School dito. Teka. Alex Trevor, Paulo Antonio Fernando, and of course, ayos naman po kami rito, Ma'am Pe and Ma'am Cora. Tuloy-tuloy po ang ating mga programa, sabi ni Alex Sir, sa ating mga kababayang OFWs. Regards po kay Ma'am Sec Corazon de Leon. God bless sa inyong dalawa. Marides Garcia ng Houston, Texas, Ma'am Cora. At, yes. Tayo napapakinggan din ngayon sa Marilao, Bulacan. Good afternoon po, watching here from Marilao, Bulacan. Junan Sures, pa-shout out daw po sa mga lovely ladies at bombshell ng Marilao, Bulacan. Of course, pa-shout out din sa mga taga-barangay Butong, Kaop, OFW co-leader, Reynalyn Constantino. Yan. Ma'am Correa, yung mga nanonood sa atin ngayon. Siyempre, thank you very much. So, pero Ma'am meron pa akong isang babasahin. So ito naman, ito pinadala sa atin, Ma'am Cora. Ma'am Cora. A. Ordonez. Ma'am, sandali lang. Ito naman, maiksi lang to, sandali lang to. Ikaw bahala dito, ha? Sabi ng isang sender sa atin, isang relasyon. Sa isang relasyon, kahit gaano man kahigpit ang pagkakahawak mo, pakakawalan mo ito dahil siya na mismo ang bumibitaw sa'yo. Ma'am Cora, yes. Papakawalan mo talaga kung ayaw na sa'yo, ano? Tama ba? Tama yon. Kasi bakit mo sasakalin kung talagang wala na, kumbaga, natapos na. Kahit anong pilit mo, di ba? Unawain natin. Ma'am Cora, nanonood din sa atin si Sel Caneda. Yan. Thank you very much po for watching us. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Penny Codemus and Tita Cora. God bless. Kilala mo ba ito, Ma'am Cora? Thank you. Kilala mo? Pagkanyeda, kakilala ko yan. Okay.
Tita Cora, God bless po sa inyo. Ma'am Cora, ang tanong natin ngayon sa inyo, atong Pebrero kasi mga kakampi, ay araw ng pagmamahalan. Ma'am Cora, ikaw, paano mo sineselebrate ang February 14? Well, ako, pamilya, no? Kasi sa kasalukuyan, in fact, kung iisipin mo, bukas, Wednesday, pero nagkataon, Ash Wednesday. Para bang binaliktad, dapat nag-enjoy ka, kakain ka sa ibang lugar. Pero abstinence and fasting. Yeah, so para bang sinabi sa atin na paano ka mag-enjoy kung merong pinagbibilin sa iyo ang simbahan na gagawin mo. And I think pwede kang gawin mo na ngayon yon, yung hindi mo pwedeng magawa bukas, o gawin mo sa Huwebes, yung hindi mo magawa ng Miyerkules. Ako personally, ay talagang pupunta ako sa 2 kong doktor para magpa-check up dahil magpatingnan kung ano pa ang kailangang gamot na inumin ko dahil may plano kami na magpunta sa Bohol dahil si Minagabor ay may komperensyang gagawin sa Bohol. Okay. At kung mahabang lakaran, ingat-ingat, no, Ma'am Cora? Oo nga Kung may pagkakataon ay magpunta payagan ng doktor. Kaya mahalaga ito. Ayan, si Jeff OFW ng Qatar po ay nanonood din po sa atin. Good afternoon, Ma'am Cora. Yan. At syempre pa-shout out daw kay Paulo Antonio Fernando. Yung bossing sana nito ang ating magiging guest for today. Ayan. There will always be a next time. Oo, meron pa. Marami pang mga pagkakataon. Di ba? Ayan. At ngayon, Ma'am Cora, ay February 13. Ngayon daw po ay International Condom Day. Ito sinasabi ng mga kabataan ngayon. Di ba, Ma'am Cora? Pag-usapan po namin yan mamaya-maya lang kasi may isang tula pa po ang aking Tita Cora idol. Ma'am Cora? Yes. Natatandaan natin si Ambassador Cedric A. Ordonez ay naging Secretary of Justice. Nag-attend din siya ng aking book launch at ito ang kanyang sinabi. Kaya parang ngayon ang feeling ko, yung mga sinabi ng mga tao tungkol sa akin. It was my privilege to be invited to the launching of the first edition of Heart and Soul, written by distinguished colleague, Chairman Cora Alma de Leon of the Civil Service Commission. We were frequently in coordination when she was still Secretary of the Department of Social Welfare and Development. At that time, I was Chairman of the Commission on Human Rights. I find a haunting sensitivity in the verses written by Cora when she writes about her efforts to instill a sense of mission among the hundreds of thousands of civil servants whose careers are the concern of the Civil Service Commission. The backbone of representative servant is a respected civil servant. She has made her mark in public service. I am proud to be her friend. Sumalangit nawa ang si Ambassador Cedric A. Ordonez, naging chairman ng Commission on Human Rights. Ayun. Nako, dumadami ang ating mga tingnan nyo. Okay, sabi nga ni Jeff, katatapos lang daw ng programa nila dyan sa Caloocan. And of course, Jen Blasco Aldueza. Good afternoon, Ma'am Pe, Ma'am Cora, watching from Cabuyao City. Thank you. Ayan. At syempre, nanonood din daw sa atin si Mr. Ronald Duran. Gwapong-gwapo daw to. Pa-shout out ang pinsan ni kasamang Alex Napire. Ayan, Ma'am Cora, di ba? Ayan, no? Di ba? Okay, Ma'am Cora, ang araw na ito ay, itong Pebrero, ang daming selebrasyon di ba? Nandito yung, di ba kakalimutan, ang bagong taon ng ating mga kaibigang Chinese, di ba? Nagkaroon nga, ito ay naganap noong Sabado, di ba? Sabado hanggang Linggo. Talagang napakapunong-puno ng saya ang Binondo at saka yung grupo ng mga Chinese, no? Diyan sa iba't ibang lugar. Hindi lang naman pala sa Manila ginawa. Marami pang iba-iba, Ma'am Cora. Ikaw ba nung nasa, tapos nagkaroon din ng, ngayong panahon na ito ay pagmamahalan, di ba? Pag-ibig, heart, puso. Pag sinabing puso, naalala ko ang, yung pinakakinasasaniban mo, Red Cross. Diba, puso.
Di ba, Ma'am Cora? Anong activity ngayon ng mga taga-Red Cross? Actually, kaiba dahil marami pang disasters na ina-address ng Red Cross. Busy si Chairman Gordon dahil siya mismo ang talagang sumusubaybay na matiyak na hindi nakakalimot ang responsibilidad ng Red Cross as an international humanitarian organization. I am unable to join sa pagpunta sa mga lugar, pero naniniwala ako sa magitan programa namin. Tuwing linggo, hindi nga ako naka-attend last Sunday dahil naging guest din naman ako sa isang book launching na isang taga Parañaque na tumira sa New York at gumawa din naglimbag din ng kanyang sariling mga poems niya. 50 poems na binasa o nilimbag sa isang libro na maraming mga tao, mga over 100 ang dumating nung linggo. Kaya hindi rin ako naka-attend nung programa ng Red Cross ng Sunday. Pero gusto ko din basahin. Isang kaibigan to, naging kasama ko sa DSWD. Ang pangalan nito ay Raquel C. Cahudo. Pero ngayon yata ay nakapagtrabaho sa Paris yata or abroad na nakapag-asawa ng Hapon. Kaya, pero ito, when sinulat niya ito, wala pa siyang asawa. Okay. Kaya, babasahin ko sapagkat maganda ding i-review kung ano ang pananaw niya tungkol din sa akin. It was truly a poignant expression of your true self, an outpouring of your heart and soul. The person who I had always looked up to for strength of character, fortitude, and awesome power to lead. In your poetry, I rediscovered an aspect of you which I really miss. That is your ability to look deeper into the minds and hearts of people, to perceive beauty and complexity out of something so plain and ordinary. You drive to achieve nothing less than the best. The genuineness of your intentions and a sheer passion to serve, to care, and to give till it hurts. Most of all, the gentle and quiet spirit which draw people closer to you and would not let you go. Raquel C. Cahudo. Ang kapilyo niya ay Japanese na pero it's not written in the book kasi maaga itong libro na to. She was not yet married. Okay. So, in love. Naubos na ang oras natin. Hindi, Ma'am Cora, alam mo, ngayon kasi dapat natin igiit yung mga ganyan, di ba? Yes. Alam mo, minsan naiinis ako sa ibang mga tula na wala na mga kwenta-kwenta. Di ba? Hindi naman. Hindi, yung iba, ma'am, yung mga bago ngayon na kung ano-anong lumalabas, di ba? Pero maganda, may mga kapupulutan ng aral, di ba? Yes, yung mga ganun, kaya gusto-gusto ko. At kasi ngayon, na parang naisip ko na long after I've written this, 1999, katulad ni Nina Lim Yuson, dating president at CEO ng Museo Pambata, ngayon Pangulo siya ngayon ng Girl Scouts of the Philippines. Napakalaking organization to. Sumulat din siya ng, Dear Cora, I thought a forward letter might be a change. Forward ang ginawa niya. Letters written by hand or email is like looking into the inner world of a person. I spent the most relaxing afternoon reading your letters to Ariana and treasuring your prayers from the heart. The letters describe you, Cora. Several words come to mind of the Cora I know. Openness, vulnerability, cheerfulness, total commitment, and perfection in whatever you do. But the word that repeated itself was committed worker. And if our young children need to learn something or look up to a role model, it is to know what is a committed worker. It starts early in life, the way you tatay and nanay encourage
the value of service to others. This committed worker, I realize, were in many of your letters to dear Ariana. How, despite disappointment in life, you never failed to look ahead, and ahead you achieved as the energetic social worker to the young and dynamic DSWD Secretary and now Chairman of the Civil Service Commission. We need to be little Ariana, open and ready to learn from Lola Cora. We need to reflect on Cora's beautiful letters and quiet prayers to infuse in our lives the goodness she shares with us. Thank you, Cora. I am deeply touched by your spirituality. Affectionately, Nina Lee Muson, PhD, President and CEO, Museo Pambata, and now sabi ko nga, Pangulo ngayon ng Girl Scouts of the Philippines. Yun. So maraming salamat, Nina. Long after 1999, ngayon 2024 na tayo. Ang tagal. Ma'am Cora, tinatago mo ba yung mga yan? Nandito sa isang libro, isa-isa ng libro ng tira. Kasi wala na yung mga ibang kopya. So, tinatabi ko na lang ito. Kaya, pwedeng balik-balikan yung mga sinulat ko noon. Yan. At siguro mga bibigyan mo akong kopya niyan? Oo, sinasave ko. Okay. So, Ma'am Cora, yun nga ngayong panahon na ito ng Love Month, ika nga kaya nga sabi nga natin ay ang pagmamahalan ay hindi lamang naman sa mga magsing-irog. Sabi mo kanina, pamilya, di ba? At yung mga kabataan natin ngayon, ingat-ingat lang din po. No? Ang pagmamahalan ay may paggalang, Ma'am Cora. Tama ba? Yes. Hindi dapat tayo mapusok. Di ba? At sa mga susunod, marami tayong mga kukuhang aral dyan sa mga poem mo ngayon kaysa sa mga poem ngayon. Ayan, nakukusume ko sa mga alam mo yung may mga basta. Ewan ko siguro, baka Gen Z na yung mga yan, di natin na makuha no, Ma'am Cora. Well, yung nasa ng araw, ay binabasa ko sa ating programa. At ngayon, sa aming programa, ay tutugtugin namin yan ang Pilipino. Kasi bago ang lahat, mamayang hapon, ay ibabalik namin ang kantang ito para sana matutunan ng mga Pilipino yung kanta na ito at ipadadali namin to sa Bohol sa konferensya ni Mina Gabor. Yan, okay. So, Ma'am Cora, ano ba ang mga tula? Bakit ba may mga tula-tula na ganyan? Ay, kasi ang tula, nagmumula sa puso. Yes. Kaya yung natendan ko na book launching, in fact, iimbitahin ko siya sa programa din namin. Bago ang lahat, mamayan muna. Tutok, nasa taga-Paranaque siya, pero nagpunta siya sa Amerika, sa New York, at nabuhay doon ng maraming taon. Ngayon ay nandito siya para i-launch yung kanyang libro, at of course, dadalhin din niya yun sa New York. Mga ako, at nagawa niya ito. Ako merong libro na inintay pa na ma-launch dahil unang-una na COVID ako, namatay ang kapatid ko, na-opera ako sa puso, at ngayon ay wala pang katiyakan ng aking kalusugan, kaya hindi pa ako karakarakay nakakalabas. Pero nung minsan ako lumabas, nabalik ako sa ospital. Ayoko na mangyari. Oo, magpapaalam na. Mabait na tayo ngayon sa kasarili. Ma'am Cora, batiin lang natin itong mga taga-Kuwait, no? Helen Cruz Jimenez, hello po, watching in Kuwait. Happy Valentine's po sa inyo dyan. Thank you. At siyempre, ma'am, shout out po kay Sir Lucky de Monteverde. Birthday po niya bukas. At siyempre, ay yung mga taga-Singapore. Lorna Capunes, hello po sa inyo lahat dyan. Yan, Ma'am Cora, mo, dami nanonood sa atin, di ba? So, Paulo, thank you. Baka bukas pwede ka na namin ma-interview, no? Yan. Happy Valentine's, ang sabi po sa atin ng ating mga taga-panood. Sa inyo pong lahat, happy Valentine's, no? Ma'am Cora, may mga gusto ka bang ipasabi? Alam ko may bisita ka, nagmamadali ka din. Lagi ka rin may bisita, no? Hindi. Okay lang. Ang gusto ko lang sabihin, palagi kong sinasabi, di ba, hindi kasalanan maging mahirap. Marami ngayon nag-uusap sa Senado
papalitan ba ang konstitusyon, para maayos ang ating pamahalaan, kailangan talaga mawala ang korupsyon para matulungan ang mga higit na mahirap sa atin. Pero hindi mawawala ang korupsyon kapag ang damdamin ng mga tao ay feeling nila, karapatan nila na mangkorap dahil nangangailangan sila. Hindi po yun dapat ang maging pananaw na dahil kayo naghihirap, gagawa kayo ng mga hindi ka nais-nais, na hindi magtulungan po tayo, isipin natin ano magagawa country, napaka-important. Of course, love of God before that, love of country, love of fellow men, and of course, yung huli, na ginagawa namin ngayon, kahit walang sweldo, love of work. Trabaho ito, pero wala ho itong sweldo. Yan. At Salamat. pagbati naman kay Ma'am Sonny May Dioso. Ayan. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Naku, alam mo, puro Valentine's Day ang pinag-uusapan natin dito sa ating, sa ating chat box. Naku, maraming po sa lahat. Maraming salamat sa lahat po ng mga bumate. Ma'am Cora, Happy Valentine's Day sa iyo. Naka-red ka na. Ako din naka-red. Yun. Yes, Ma'am Cora. Kasi program na natin, tinitiya ko. Bukas wala akong programa, pero naniniwala ako na magsuot din ng pula kasi Valentine. Yan. At siyempre, sabi mo kanina, naisip ko lang, pagka Valentine's Day kasi ang pinag-uusapan, pagmamahalan. Pero kanina narinig ko sa'yo, andyan ang pamilya ko eh. Di ba, Ma'am Cora, sinabi mo yun, di ba? Yes. Kasi yung ibang mga bata, pag sinabi mong pag-ibig, ay naku, siyempre kailangan meron siyang pag-ibig, meron siyang partner ng itong darating na 14, di ba? February 14. Oh. Maraming nakapartner, nakahiwalay, bumuhuli ng bagong relasyon, hanggang dumating sa lugar na secure na sila kasi happy na sila. Sometimes it takes 3 or 4 partners. Sometimes more than that. Ang iba, ang mali naman, may asawa, nakakaroon pa ng ibang relasyon. Sana tapusin mo na yung relasyon bago mag-move on to new relationship. Yun lang ang paniniwala. Eto, may nagpadala sa hindi naman talagang distansya ang nakakasira sa long distance relationship, Ma'am Cora, kundi ang kawalan ng tiwala at mga maling hinala. Ganda, no? Di ba, Ma'am Cora? Yes. Hindi daw yun nakakasira yung Well mga... said, well said. Yan. So, Ma'am Cora, in love na in love ka rin daw ngayong araw na ito kasi kitang-kita sa mukha mo. Well, kailangan hindi mawawala yung pagmamahal ko, sabi ko, sa Diyos, sa kapatao, sa ating bayan, na napakalagang kailangan mahalin natin ang bayan. Kasi kung di natin mahal ang ating bayan, kawawa naman ang ating bayan. Ayan, sabi nga nito isang nag-text sa atin, di mo kailangan magkulang para lokohin ka. Minsan, kahit ginagawa mo ng lahat, niloloko ka pa rin. Nako, ito may may dating to sinasabi niya no, ma'am? Kahit hindi... Nahahati mga tao sa mga manloloko at saka naloloko. Yun. So, huwag nyo pong isipin na maloloko kayo. Isipin yung lakas ng loob ninyo na hindi kayo pwedeng maloko. Yan. Ito pa isa, pag nakita mo na masaya ang mahal mo sa piling ng iba, huwag kang malungkot o umiyak. Isipin mo na lang na masaya siya dahil mukhang clown ang kasama niya. Oh, di ba? Ang cute na, Ma'am Cora, di ba? So, ayan po yung mga, magpadala din kayo kung gusto ninyo. Basahin natin dito. Di ba? Maganda, Ma'am Cora. Yes. Diba? Pero, Ma'am Cora, ikaw, nung ikaw yung mga, syempre, tao lang naman tayo, mga pagka magsisabing February 14, ano agad ang naiisip mo? Well, ang naisip ko, yung mga tinatawag kong patuloy yung pagmamahalan against all odds. Nagdaan sa kahirapan, bumuti ang kabuhayan, at tapos ngayon nasa tinatawag na later years in life. At maganda pa rin ang samahan. Magkasama pa sila after 50 years, nag-celebrate sila. At maganda pa rin ang samahan.
Pero nalulungkot ako sa mga taong ang isipan nila pagod na pagod sila sa kanilang relasyon. Gusto lang makakalas. Sayang, sana ipagdasal nila ang kanilang relasyon. Huwag dumating sa panahon na magiging hindi makalbuluhan ang kanilang naging pagsasama kahit anong tagal na silang nagsama. Yan, 'di ba? Ito pa naku, asan na ba yung parang ganito, mas matatakot ka sa mga single sa 14 kaya sa mga miyembro ng Friday the 13. Yun. Okay, so maraming salamat po sa mga pinadala po ninyong mga mensahe sa atin. At syempre yung mga taga Dededugwa, maraming pong salamat sa inyo dyan. Yung mga taga Kuwait, yung mga taga Singapore, yung mga taga Taiwan at Houston, Texas. Alam ko pong yung mga grupo kasi to Ma'am Cora yung nanonood, isang lang nila no. Maraming salamat at syempre na-miss nyo pa rin po si Tita Cora. Ayan, Ma'am Cora, tita na tawag ko sa iyo ngayon kasi puro tita sinasabi nila dito di ba? So Ma'am Cora, isang hirit na lang, di ba? Ano ba ang sabi nga natin pagka 40 kasi tinanong ko na pala sa iyo kanina to. Pag February 14, nung bata ka pa, mga teenager, mga ganyan. Ang tanong dito nila ay ano bang naiisip mo pagka February 14? Well, of course, yung mga kaibigan. Yung mga kapamilya. Kasi ang kaibigan, sabi ko nga, friends are forever. Maaaring may mga kaibigan kang hindi kayo nakapag-contact, pero after 20 years, tatanggap ka sa Viber na meron siyang message na siya pala ay namatay na yung asawa, nakatira siya sa isang home at kumokontak. Ako, natutuwa ako gano'n. Pero hindi karakarakang masasagot dahil sa marami pang ginagawa. Pero isipin natin yung tinatawag kong friends are forever. Yeah. Maaaring hindi kayo nakita, hindi kayo nakausap, pero isipin lang, merong once upon a time may nagmahal sa'yo at ikaw naman ay nagmahal din sa iba. Yan. At siyempre, Ma'am Cora, yan, puro mga ganyan. Ayoko, sa susunod tatanungin ko ito mga tinatanong nila sa'yo. Alam kong busy-busy ka dyan. Sa susunod ko itatanong sa ito, medyo to Ma'am Cora Love talaga ito Kayo naman si Ma'am Cora, nakita nyo dito. Okay, so Ma'am Cora, siguro, ayan, mga taga Juvenal Dosa Cosca, natutuwa daw siya sa pinag-uusapan natin. Para namang di ba? Puro pagmamahal itong pinag-uusapan namin, Miss Juby. Si Juvenal Dosa Cosca ay sa Bicol to Ma'am Cora. Sa bandang Bicol sila. Hello po dyan sa mga taga Bicol. Tandaan po ninyo, lagi po kayo manood dito. I-follow lang po ninyo ang Kakampi Online. Yan. At syempre gusto nyo Kakampi Radio. Yan. So Ma'am Cora, may mga gusto ka pa bang banggitin bago tayo magtapos sa ating programa? Nagpapasalamat ako sa paanyaya sa akin ni Joy Bensalido. Ang tawag ko sa kanya, Joy to the World. Naimbita ako sa book launching na ang author ay taga Parañaque, si Therese Rodriguez. At I'm looking forward na magkita-kita kami dahil si Therese will go back to New York in March. Pero nagpaplano kaming magkita-kita this Friday. Titingnan namin para magkaroon ng bonding na may kasamang larawan. Okay. Kasi it's the picture that makes a difference. May memories talaga tayo. Maraming salamat. So, with that, maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay sa atin. Marami pa po tayong programa. Abangan po nyo kami dito. At baka bukas makuha natin yung taga-AHF. Ayan. Si Miss Nanette Ortega. Hello po sa inyo dyan. Magandang araw po. At doon sa mga bata, Ma'am Cora, na ngayon ay nagse-celebrate ng Condom Day, di ba? Yan. At siyempre mamaya papakita po namin sa inyo yung mga parada na ginawa ng mga taga-Caloocan, mga Ma'am Cora, mga teenager, mga bata, mga youth. Mamaya papakita ko po mamayang hapon. Maraming salamat, Ma'am Cora. Thank you. Salamat po. At siyempre yung hindi ko makakalimutan na word mo, Ma'am Cora. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Yan. Hindi kasalanan maging mahirap, higit na kasalanan ang hindi magsumikap. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Doon sa mga nanood sa atin, iba-ibang lugar po. Maraming salamat. I-share lang po ninyo ang ating Kakampi Online. Maraming salamat.